Alam nyo ba na hindi biglaan yung pagloloko ng isang lalaki? Ito ay karaniwan may mga senyales na pinapakita. Pero kadalasan din naman sa ating mga babae, mas pinipili natin na magkibit-balikat yung baliwalain ng mga ito dahil sasabihin nyo na kasi mahal ko siya o kaya natatakot ako, baka iwanan niya ako. Diba, paano kung lahat ng nararamdaman mo o lahat ng duda mo ay tama pala or may katotohanan pala? Paano kung may mga ginagawa siyang mga senyales bago pa man siya tuluyang magloko? Pero kahit merong mga ganitong senyales, hindi mo pinapansin. Mag-disclaimer po muna tayo, ang content na ito ay para sa edukasyon, self-awareness at emotional guidance lamang. Hindi ito kapalit ng professional counseling or ng therapy. Ang layunin lamang po nito ay makatulong sa mas malalim na pangunawa sa behavioral patterns at sa relasyon. Ayan, welcome back po sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong ate Lor. So mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe naman po, pakihit nyo na rin po ang notification bell para tuwing meron tayong bagong video ay makasama ko po kayo. Ayan, medyo natagalan po ako nag-upload uli. Pasensya na, medyo na-busy tayo nitong holiday. Maraming mga ginawa-gawa. So ngayon ay pag-uusapan natin kasi merong mga lalaki na bago pa sila magloko, meron na yung mga pagbabago, may mga senyales na yan, may mga pagbabago sa ugali nila, may mga pagbabago na nagtatago sa'yo ng cellphone, ng mga bagay-bagay. Merong emotional distance, medyo lumalayo na siya sa'yo emotionally. Dati, emotionally attached kayong dalawa, pero ngayon unti-unti na siyang lumalayo. Tapos nagkakaroon na ng mga manipulation, yung mga gaslighting na yan, lumalabas na yan. Ngunit, dahil sa pagmamahal natin, karamihan sa ating mga babae, nakikita na natin yan, napapansin na natin yan, pero pinipili natin na baliwalain kasi nga, mahal natin, di ba? Kasi mahal mo. So parang iniisip mo na may nararamdaman ka, nakikitaan mo siya ng mga red flags, pero ayaw mong tanggapin na meron. So, sa video na ito, tatalakayin natin yung 7 sign na malinaw na maaaring magloko ang lalaki. Okay? Ito ay base sa psychology at sa mga behavioral patterns na mga napag-aralan na before. Kasama na rin dito yung mga life experiences na pinagsama-samang mga research at psychology. Ang layunin lang po ng ating content na ito ay bigyan kayo ng awareness, ng emotional clarity at lakas ng loob para protektahan ninyo ang inyong mga sarili. Ganon din syempre ang inyong mga puso. Kaya ayan na, simulan na natin. Okay, ang number 1 ito na, natural, normal to. Palagi na kayong nag-aaway. Kahit sa maliit na bagay lang, mag-aaway na kayo, di ba? Kasi dati, meron kayong problema na pag-uusapan nyo pa. Nakapag-uusap kayo ng walang argument or walang sigawan or walang nagagalit. Napag-uusapan nyo at nagagawa nyo ng solusyon kung ano man yung problema na meron kayo. Diba? Ngayon, hindi na. Konting tanong mo lang, nagagalit na siya, irritable na kaagad. Bakit kaya ganon? Bakit nangyayari yung ganon? Kasi kapag may guilt feeling ang isang lalaki, kadalasan gumagawa siya ng dahilan na ikaw yung magmukhang problema. Diba? Parang, parang gusto niyang ilagay nung lalaki sa isip niya na okay lang na gawin ko to, okay lang na unti-unti akong lumayo sa kanya kasi mahirap naman mahalin yan, ang hirap naman pakisamahan ng babae na yan, diba? Kasi mas madaling manloko kung merong justification yung ginagawa niya, diba? Yung parang ikaw yung magiging dahilan kaya siya nagloloko, kaya niya ginagawa yun, kaya siya dumidistansya sa'yo. Kasi ikaw yung dahilan. So kaya gumagawa siya ng paraan na maging ikaw yung problema. Kaya nagkakaroon ng konting tanong mo lang, konting pag-uusap, palaging irritable sa'yo, palaging galit sa'yo. Kasi nga, gumagawa siya ng dahilan na ikaw muna ang naging problema, kaya siya nagloko. Kumbaga, ikaw yung nagtulak sa kanya para magloko. So para yung guilt feeling niya mabawasan. Kasi nga sasabihin niya, kaya ako naman 'to ginagawa o kaya naman ako nakapagloko kasi nga ang hirap ng pakisamahan nitong babae na 'to.
Ayun, pasensya na ang ingay, may kapitbahay yata kami may ginagawa. Pero naririnig nyo naman ako, no? Sige, doon tayo sa number 2. Ito, yung number 2 naman, ito naman, yung talagang obvious na obvious to, as in kitang-kita mo, di ba? Yung biglang nagiging sobrang malihim, secretive na talaga, especially sa cellphone, di ba? Dati, andyan lang yung cellphone niya, nakabuyang-yang, na-open mo, walang password, di ba? Pero ngayon, hindi mo na mahagilap, nasa ng cellphone, palagi nakatago, may password na, hindi mo na mahawakan ang cellphone niya, tapos kapag may message siya, naririnig mo, or naka-silent, or vibrate lang, tapos kung hindi naman, itatago niya, or magtatago muna siya bago basahin yung message, di ba? Or kapag may tumawag, lalayo muna. Ito yung napaka typical na senyales na may itinatago sa'yo ang isang lalaki. Ito nga halos hindi na natin dapat ipaliwanag to. Lahat tayo alam na natin yan kapag may tinatago. Siyempre, unang-una, makikita mo yan sa cellphone. Pero, tandaan natin, hindi lahat ng private, kasi ito to, sasabihin nila privacy. Hindi lahat ng private, nagloloko na kaagad. Ang sinasabi natin dito, yung may pagbabago sa behavioral pattern. What if yung asawa nyo, dati nang ganyan, na nakilala mo na siya na talagang may password na, diba, na nagtatago kapag, kumbaga, ganun na siya dati, tapos hanggang ngayon, ganun pa rin siya. So, alam mo na yon, kilala mo na siya na ganun siya. Pero, ang sinasabi natin dito, yung biglang pagbabago sa behavioral pattern niya, na dating hindi siya ganun, bigla siyang naging ganito. So, iyan yon ha. Yung dati walang password, ngayon may password, dati naka-open lang ang cellphone, ngayon hindi na. So, yan yun. Okay, so doon tayo ngayon sa number 3. Yung number 3 natin, nawawala na yung lambing, nawawala na yung emotional connection, unti-unti na yan lumalayo, hindi na siya sweet, hindi na siya interesado sa mga kwento mo, hindi na siya nagtatanong kung okay ka ba, kamusta ang araw mo, di ba? Kapag ang lalaki ay emotionally connected na sa iba, madalas nabubuhos na doon yung kanyang energy na dati, yung energy na yon ay para sa'yo. Pero ngayon, hindi na para sa'yo. Para sa iba na. Sa'yo na yan kung yung kasama mo or yung asawa mo ay hindi na emotionally present para sa'yo. Kung ipagsisiksikan mo yung sarili mo para maging connected ka pa rin sa kanya. Pero palaging depende yan. Depende sa sitwasyon. I-analyze nyo kung karapat-dapat pa o may pag-asa. Why not? Try it na igawan mo ng paraan para maging connected pa rin kayong dalawa, emotionally connected, para lumakas yung inyong emotional connection. Gawan nyo ng paraan kung worth it at kung may pag-asa pa at kung tamang tao yung ginagawa ninyo ng paraan. Okay? Yung number 4 natin, ito yung pinaka classic na gaslighting, 'di ba? Yung pinaparamdam niyang ikaw talaga ang problema. Ito ang pinaka sabihin na nating delikado kasi 'di ba? Minsan sasabihin mo, kakausapin mo, parang halimbawa sabihin mo sa kanya, parang may nararamdaman akong mali. Anong isasagot niya sa'yo? OA ka, o kaya selosa ka kasi, o kaya naman ikaw lang nag-iisip niyan, o baka nasisiraan ka na ng ulo, siguro napapaliw ka na kung ano-anong iniisip mo. Yan ang mga isasagot sa'yo, na ibabalik sa'yo. Ikaw na yung may nararamdaman na may mali, ibabalik pa sa'yo na ikaw ang may mali. Sobra-sobra pa hanggang umabot na nga na baka nasisiraan ka na o baka baliw ka na or nag-overthinking ka lang. Sa'yo ibabalik yung sisi na samantalang ikaw ang nakakaramdam na siya ang merong ginagawang mali. Tapos ibabalik niya sa'yo. Yun yung gaslighting. Okay? Diyan nagsisimula yung mga duda ng babae sa sarili nila. Kasi pag ginagaslight tayo ng lalaki, nagkakaroon tayo ng bumababa yung self-esteem natin, yung confidence natin bumababa. Nagkakaroon tayo ng duda sa sarili natin na may mali ba sa atin? Diba? Mali ba talaga ako? Ako ba talaga yung may mali? So bumababa yung self-esteem mo kasi nga sa'yo binabalik. Ngayon nagiging questionable yung sarili mo. Hanggang sa hindi mo na alam kung alin ang totoo, sino ba ang totoo, siya o ikaw. So nagkakaroon ka ng kalituhan about sa tiwala mo sa sarili mo dahil ginagaslight ka nga. Okay? So ang tawag dyan emotional manipulation. Minamanipulan niya yung emosyon mo.
Okay, yung number 5 natin, ito, malabo ang mga sagot sa mga kwento niya o sa mga tanong mo, malabo ang mga sagot. Kapag tinanong mo, halimbawa, saan ka nang galing? Sinong kasama mo? Anong isasagot sa'yo? Basta. Dyan lang. Ay, wala lang. Dyan lang, kaibigan lang. Mga ganun lang sinasagot. Trabaho lang. Maiksi. Sobrang iksi na halos wala kang makuha doon sa isasagot sa'yo, walang linaw. Kaya walang detalye talaga, 'di ba? Hindi rin consistent. Walang consistency yung sagot, walang detalye yung sagot, 'di ba? Kapag paulit-ulit na ganito, hindi na to simpleng privacy, hindi na privacy 'yun, 'di ba? Ito ay pagtatago. Naglilihim na talaga sa'yo kapag ganito yung mga tipo ng sagot sa mga tanong mo sa kanya. Okay, yung number 6 natin, yung pinagmamalaki pa yung nakaraan niya. Like for example, pinagmamalaki niya na niloko niya yung ex niya, di ba? Kapag sinabi niya, halimbawa na, niloko ko nga yung ex ko dati. Nag-cheat nga ako dun kasi toxic. Toxic na babae. Ganun talaga ako kapag yung kasama ko toxic, or kapag ayoko na dun sa kasama ko, masama ugali or hindi ko nagustuhan yung ugali ng kasama ko, iniiwan ko talaga. Nag-cheat talaga ako, 'di ba? So tandaan mo na hindi niya ito sinasabi sa iyo para maging honest siya sa iyo, kundi sinasabi niya to sa iyo dahil proud siya na ginawa niya 'yon. Na proud siya na ginawa niya, na iniwan niya or niloko niya yung ex niya dahil may justification siya na dahil toxic yung ex niya, dahil ayaw niya, dahil halimbawa bungangera yung ex niya, 'di ba? Magawa siya ng justification kung bakit siya nag-cheat. Parang nilalagay niya na sa utak mo na kapag ako nag-cheat, kapag niloko kita, ibig sabihin ikaw ang may kasalanan. So, nire-ready niya na yung yung isip mo, mina-mindset ka na ng ganyan. So, tandaan niyo lang na kapag ganito yung lalaki, yung parang hindi siya natuto sa nakaraan niya, na parang paulit-ulit lang yung pattern. Halimbawa, nangyari na nung nakaraan sa ex niya, tapos nasa utak pa rin niya na ganun pa rin yung mangyayari sa kasalukuyang relasyon niya, yung pattern niya, same pattern, tapos susunod ganun pa rin yung pattern. Medyo mahirap na yan, no? Medyo red flag yan. As in red flag na talagang napakalaki ng possibility na lokohin ka ng lalaki na ganito. Okay, yung number 7 natin, yung may kutob ka talaga na may mali. Alam nyo na yung ating women's intuition. Yung intuition nating mga babae, ito yung pinakasimple pero pinakatotoo at pinaka-reliable source nating mga babae. Tandaan nyo yan, may mga bagay na hindi mo may paliwanag, di ba? Hindi natin may paliwanag, biglang parang kinutuban ka, biglang parang mabigat sa dibdib, parang meron kang nararamdaman, mabigat na parang kinukutuban ka, yun yung tawag doon kinukutuban ka, tapos hindi ka mapakali, meron ka talagang nararamdaman, tapos may something na hindi tama, pero hindi mo maipaliwanag. So ito yung mga intuition na wag niyong palalagpasin. Importante to kasi yung intuition ng babae, nating mga babae, produkto ito nung subconscious observation natin. Meron tayong subconscious na nakikita yung mga sign na yan, yung mga signal na yan, kaya tayo nakakaramdam ng intuition. Meron kasing nakikita yung puso natin pero hindi kayang tanggapin ng utak natin. Ayun, ganun pala yun. Ramdam na ng puso mo na may something wrong or niluloko ka na, pero hindi kayang tanggapin ng utak mo. Kaya nagkakaroon ng kalituhan. Kaya parang lumalaban. Nandun yung ang tawag dito. Halimbawa, ramdam na ng puso mo na, niluloko ako nito. Pero sa utak mo, ay hindi, kasi mahal na mahal ko yan. Ay hindi, baka iwanan ako kapag sinita ko na niluloko niya ako, baka ako pa yung iwan. So nagkokontrahan yung puso mo at saka yung isip mo. Kung paulit-ulit yung kutob mo, ibig sabihin meron talagang something. So pakinggan mo yung iyong intuition. Pakinggan nyo yung intuition nyo kasi mapapakinabangan nyo yan hanggat maaga na merong naramdaman kayong red flag. Harapin nyo na kaagad para makagawa kayo ng paraan or ng move para iayos
o kaya naman iayos ang sarili mo, iayos yung relasyon nyo o iayos yung sarili mo. Dalawa lang naman yan eh. Kung maaayos pa yung relasyon nyo, di yung relasyon nyo. Pero kung hindi na, mas ayusin mo yung sarili mo. Mas maganda pa yon kasi makakapag-focus ka sa sarili mong kaligayahan, sa sarili mong development, sa sarili mong pag-unlad. Ayan, natapos na natin yung 7 senyales na may posibilidad na magloko ang isang lalaki. Kaya ang ano ko lang dyan, kung hindi nyo kontrolado, kasi yung mga lalaki na yan na talagang may planong magloko, wala na, hindi na natin kontrolado yan. So if it is out of our control, huwag nyo nang problemahin. Kasi sa totoo lang, para hindi tayo ma-stress, kung ano lang yung kaya natin kontrolin, doon na lang kayo mag-focus. Kasi yung out of control na, hindi lang sa relasyon in general sa buhay natin, if hindi natin kontrolado, leave it. Huwag mong ipilit kasi may stress ka lang. So, problemahin mo lang or magtuon ka lang ng attention mo dun sa mga bagay na kaya mong kontrolin, di ba? Yan. So, tandaan nyo lang na hindi nyo kontrolado ang desisyon ng lalaking magloloko. Pero kontrolado mo kung hanggang kailan ka magtitiis, kung hanggang kailan ka mananatili sa sitwasyon na ganon. Pili mo, may control ka dyan. May control ka kung gusto mong sumaya, kung gusto mong maging malaya, or di ba, kung gusto mong gumanda, kung gusto mong magmukhang bata, at kung gusto mong maging stress-free ang buhay mo, yan, kontrolado mo yan. Yan ang pagtuunan mo ng pansin kasi dyan may control ka. Pero yung hindi mo kayang kontrolin, wag mong ipilit kasi mai-stress ka lang dyan or masasaktan ka lang dyan. Okay? Masasabi ko lang yung pagmamahal o relasyon na paulit-ulit ka lang sinasaktan ay hindi po yan healthy relationship, hindi rin yan pagmamahal, kundi yan ay isang sugat or parang ang tawag dito, sakripisyo. So, nasa sa inyo na yan kung gusto nyong manatili sa isang relasyon na puno ng sakripisyo. At kung merong mga red flags na nakikita na ganito, parang awa nyo na, huwag nyong palagpasin, harapin nyo kaagad para masolusyonan nyo kaagad. Again, thank you so much sa panonood and I hope to see you again on my next video. Thank you!